Sa ating po namang mga balitang pang-consumer at kalakalan, posible hong magkaroon ng dagdag bawas sa presyo po ng petroleum products bukas. Sa pagtansya ng isang oil company, nasa 40 hanggang 60 sentimos per liter ang maaari pong ibawas sa diesel. 40 hanggang 60 sentimos naman ang pwedeng nakikitang ipapatong sa gasolina. Ang price adjustment ay bunsod pa rin daw ng sigalot sa pagitan po ng Ukraine at Russia, maging ang pagbaba at pagtaas ng supply at demand ng krudo ng Iraq, Amerika at ng China. Problemado ngayon ang ilang commuter dahil sa tigil operasyon ng PNR. Nasa 25,000 pasahero ang tinatayang apektado nito. Ang ilan sa kanila nangangamba na mas mahihirapan silang mag-commute lalo't ilang beses silang lilipat ng sasakyan para makarating sa kanilang destinasyon. May mga nangangamba rin na 3 beses ang itataas ang kanilang gastos sa pamasahe kada araw. Tiniyak naman ng Transportation Department na magpapadala sila ng 23 bus malapit sa mga istasyon ng PNR bilang alternatibo para sa mga pasahero. Nakikipagdialogo na rin daw ang PNR sa mga empleyado nitong apektado ng kanilang pagsasara. Maaalalang sinuspinde na ang operasyon nito ng 5 taon mula noong March 28 para bigyang daan ang paggawa sa North-South Commuter Railway Project. Ngayon pong araw, inaasahan po namang ipapadala ang 1 milyong plastic cards sa iba't ibang mga tanggapan ng LTO sa buong kapuluan. Ito nga kasunod ng ginawang inspeksyon sa unang batch ng plastic cards na ipinadala ng Banner Plastic Card sa ahensya. Kinangailangan kasing suriin ang kapal at security features ng mga ito. Maalalang tinanggal ng Court of Appeals ang injunction sa delivery po ng 3 milyong plastic cards na nag-ugat ho naman sa umano'y maanumalyang bidding. Inaasahan pong ipapadala ang natitirang 2 milyong plastic cards sa susunod na 45 araw. Nagdagdag naman ng LTFRB ng 10,000 slots para sa driver ng mga Transport Network Vehicle Service o TNVS. Inaasahang makatutulong ito para mabigyan ng kabuhayan ng mas marami pang Pilipino. Umaasa rin ng LTFRB na mapaikli ang waiting time ng mga pasahero, pati na ang accessibility lalo sa mga lugar kung saan mataas ang demand para dito. Hindi rin naman nakikitang makakaapekto ito sa mga jeep at tricycle. Iba naman daw kasi ang market o yung mga taong sumasakay ng TNVS at ang mga nagko-commute. Samantala naman, baby girl, panahon na para magpaalam sa ating mga viewers sa TV5. Sa mga nakatutok po sa atin sa TV5, lipat po kayo sa RPTV. Pwede rin kayo manood sa Signal TV Channel 101 PH, YouTube channel ng News 5 Everywhere, Facebook page ng Radyo 5, at sa Facebook page ko po na DJ Chacha. Pwede rin po kayong makinig. Nasa FM kami, mga kapatid. Sa Mega Metro Manila is 92.3 Radyo 5 True FM at sa iba pa nating FM radio station sa buong Pilipinas. See you tomorrow, mga kapatid, sa TV5. At samantala po muli ang ating pong mga viewers sa RPTV. Kung kayo po'y merong Signal TV, maaari kayo makapanood sa HD Channel number 10. Check it out, HD Channel number 10 on Signal TV para po naman sa ating mga viewers sa RPTV para sa Pilipino. Samantala po, isinusulong ho naman sa Kamara ang pagpataw ng road user tax sa tinatawag na non-conventional na mga sasakyan. Kasama dyan ang mga 3-wheeled o mga wheeled single chassis vehicle. Ayon po sa isang kongresista ng pangalan po Joey Salceda, ito'y posible daw makalikom ng halos 3 bilyong piso hanggang sa higit na 5 bilyong piso. Maaari raw magamit ang pondo na yan para po sa road infrastructure na naman. At ayon pa kay Salceda, nasa 1.4 milyon na non-conventional vehicles ang binili sa Pilipinas mula noong taong 2020. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.